So, welcome ulit sa ating panibagong video. At sa video na ito, tapos na tayo dito sa geometry, properties, materials, specification, then sa support. Yan. Yung support naman ito, ano lang yan, mag-create ka ng support dito sa create. Tapos, dahil sa steel to, dapat yan nakapin. Tapos ano mo lang yung lahat ng nodes. Tapos dun mo i-assign yung support. So, hindi ko na yan. Pero, ganun lang yan kadali. Tapos, punta na tayo sa loadings. So, sa lecture na ito, ang muna natin loadings ay yung earthquake loads. So, itong structure na to ay regular but unsymmetrical loadings kasi mas malaki yung load na bubuhatin nito kaysa dito. Kita naman na hindi naman pantay siya, tapos may pa dito stair. So bali kapag ganyan, ang earthquake loads na natin ay 8 yung along X, Y at Z. Yun. Along X at Z lang pala. So tara gawin natin. So para ma-apply yun, punta ka dito sa load cases details. Then dyan mo apply yun lahat. So click mo yan, load cases details, then add. Yan. Tapos pagkapunta dyan sa add number 1, so mo ay kung dahil earthquake yan, seismic yan. So dito sa seismic, kahit ano yan ata. So ang natin dyan ay bale yung mga earthquake sa X at Z. So EQ plus X plus E. Yan. So add, then ito naman EQ plus X minus E. So EQ minus X plus E. Yan, ganyan lang lahat yan. Pati sa sa natin yan. Tapos EQ minus X minus E. Yan, ganyan lang. Then ganun lang din yun sa say. Talaga ipapalitan mo natin ng say. So bale yan lang yung earthquake loads natin na na ilalagay. And then maglalagay din para tayo ng dead load at live load. So isama na natin dito. So create ulit ng add sa load case. Load cases details, tapos add, tapos na DL, tapos dead, yan, dead, add, tapos live load, live load, yan. Yan lang. So close na natin yan. Then na tayo ng i-assign na natin to lahat. Pero bago ko nga pala malagyan yan, ito mo, kapag inad natin yan, then seismic, kailangan niya ng seismic definition. So sa seismic load, so punta tayo dito sa definition, kasi sabi niya sa definition daw kailangan natin yung
seismic definition. So dito yun sa definition, tapos sa seismic definition. Pero bago ka pumunta dyan, dapat lagyan mo itong reference load mo. So tara lagyan natin. Yung reference load natin. Madali lang din yun. Though parang ganda din sa load pieces, pero lagyan mo lang dito. So reference load mo ay yung dead load at live load. So tara, so add natin. So una natin dead load, ano natin yan na DL na lang, tapos add, tapos live load na LL, tapos live na yan. So add natin yan. So yan lang yung ano natin sa reference load natin. So close na natin yan. Tara, sa dead load mag-ano tayo ng mga loadings niya ng dead load, yung mga line load, yung mga floor loads natin, mga self weight load. Yan, doon natin i-add sa dead load. Tara, add natin sa add. So natin, then sa self weight natin, so 1 positive 1 na yan para lahat ng lahat ng loads natin ay positive 1 or positive lahat. So add natin yan, then select muna natin ito, wait lang, natin ito lahat, self weight, tapos assign to view, assign natin sa view lahat. Ayan, self weight. Then another is yung floor loads natin dito sa taas, ay sa second floor natin. So add natin floor loads, then dito marami ditong pagpipilian. So para mas mapadali, kasi kapag yung X-range, Y-range at Z-range ang gagamitin natin, nag-ani ka pa dito, mag-type ka pa dito kung gaano ka yung range natin na magiging loads mo, kung gaano ka haba, kung saan, or kung nasaan ba. Then dito maaari ka magkamali kasi nga pwedeng lampas yung mga loadings mo or etc. ganun. So dito mas may pinadali si SAD yung itong group na to. So ano lang tayo dito ng group, tapos yan, tapos ito na yung mga nag-group natin kanina. Ito yung group na ginawa natin. So meron tayo ng second floor, first floor, corridor ng first floor, ay second floor to, sa CR din to, then sa stair, one way, two way, yung floor ng one way, two way. So dito tayo sa two way. Then ang natin na ay ito. So natin na floor. Upload pa dito. Diba naman yan, yung concrete, so 24. So ang pag niyan is mo yung niya, yung kung gaano kakapal yung floor mo. So halimbawa ang lagay natin na floor ay 125 na thickness, so 0.25, tapos times mo dun sa unit weight ng concrete na 24, so 24. So meron kang 3 kPa, so 3. Tapos itong two-way na to is ito yung two-way na then kapag two-way yan, wag mo na lalagyan ng
Huwag mo na i-check to kasi for one-way distribution to. So, add natin yan. Then, one-way naman. So, kapag sa one-way, ano lang yan. Yan, one-way. Check natin yung one-way distribution. So, add natin. Yan. And then, kapag yan naman, tinesting mo yung kung nasaan yan. So, pindutin mo lang yung ito, self-page. Yan. So, yan na yan. Yung ano yan, self-page niya. Yan yung self-page niya. So, yung one-way niya, ito. One-way niya yun. Ito, one-way. Kasi, ano siya, greater than 2 siya. Ito ay mga greater less than 2. So, one-way lang. Two-way siya. So, yan yun. Yan yung mga loadings mo. Then, pag pinunta mo lang sa top view, ganyan yung ano ng loadings mo. So, yan. Meron pa. Meron pa dito sa ano, dito. Sa taas. So, punta sa taas. This way, house structure. Tapos, ito. Tapos, natin to. Highlight natin to. Natin yung ano, yung itong taas, lagyan din natin. So, ceiling yan. So, punta dito sa DL. So, add natin sa floor loads. Tapos, ang ceiling ay 0.5 kilopascal. So, 0.5. Then, group natin dun sa ito yun. Then, so, lahat naman yan ay two-way na lahat yan. So, add natin yan. Huwag natin to. So, add. So, close. So, yan na. Then, so, next naman natin gagawin is yung line load niya. Yung mga walls, yung mga partition niya, yung mga ano ito, railings. Yan, gawa natin siya ng line load. So, tara dito sa select muna natin tong first floor. Yan. Select natin yan. Dito. Yan. Then, yung mga line load natin dito sa labas ay 2.15 plus wall finish na ano 0.5, so 2.65. So, add natin punta sa RDL ulit. Tapos mamaya natin lagay. So, salvage. Floor loads mo. 2.16. 2.65. Tapos, tempt natin dun sa height ng kanyang wall. Ang height ng wall natin, wala. Bale, ano yan? 3.2 minus ng 0.3. 2.9. 2.9. 7.685. 685. So, add natin. Add natin. Mali para. Itang. I-group pala muna natin. So, group nga muna natin. Ano tayo ng group? So, ano tayo? Wall. Tapos, floor. Tapos,
yun natin na wag natin na ito yan. So shape, tapos create ulit tayo na para naman sa readings natin, R1 na lang yan. So okay, tapos readings natin ay ito, readings natin yan. So tara i-assign natin yung natin yung kanina na 7.685, tapos group natin sa wall. So add, tapos yung sa readings naman ay 1 point readings natin. Ang readings ay lang yun. So 1.1 na lang. 1. So 1.1. Group na sa R1. Add. So yan na. Mali pala yung gawa natin. So punta tayo ulit dito. Dapat pala doon yun sa number load. Yan, dito natin ilalagay pa din na 7.685 UI. So add, then sa 1.1 para sa readings, then add. So then close. Then i-apply natin doon sa kanyang perimeter. So control J natin, then wall highlight. Meron pa doon. So ano to? 77. So lagyan natin 77. So highlight, tapos 77. Then mga tayo mali pala, dapat ito sa yan. So ilagay natin yan. So ito, tapos highlight natin to, tapos assign to selected beams. Yes. Then ito din. Ito ay sa readings natin. So highlight natin yan. Assign selected beams. So assign. Sensor selected beams. Yan. So yan na. Yan na yung natin. So tapos na tayo sa reference load definition natin. punta na tayo dun sa seismic definition. So task seismic definition. So add natin yan.
So dito, sabi to UBC 1985. Ito na UBC 1997 kasi ito ay nakabisa NSCP 2015. So add natin yan. Tapos ang zone natin dito sa Philippines Zone 4. Importance factor 1 lang din yan. So ito yung dapat ilagay dyan dito sa seismic parameter. Yung zone natin ay 4, yung importance factor is always 1 lang din yan. Tapos itong RWNX direction is 6. Naano ko to sa NSCP 2015 yung kasi itong ating eccentric siya, so 6 siya, hindi siya special. Kapag special ay 8.5. Then WNZ direction 8.5, soil profile 4. Ito ay ano lang natin, binilis lang natin kasi wala tayong soil type. Then ito NANB 1, tapos itong city value 0.0488. It's a NCP lang din to. Ito ay ano, yung 0.0488 is para sa lahat ng buildings na yan. And then ito ay ano, pwedeng istad na ang mag ano ito, ang mag compute or ikaw. So natin. Okay, so then in-assist natin na ang gawin natin, sistad na lang mag ano dyan, maglagay. So add natin yan. Okay na yan, add na yan. Double dimension supported by so close. So di naman okay na tayo dito sa seismic definition and reference load. Punta naman tayo dito sa load cases. So lagyan natin to ng ano, ng loading. So add natin to, add, tapos dito sa so punta ka dito sa ano, seismic loads. Tapos ito mahalaga to kung ano yung ano niya, kung ano yung sign niya, dapat ganun din yung ano mo dito sa factor. Then dito sa ano, kailangan i-check natin yun. Ito ay 0.5 lang din to. 0.5 to kung ano yung ano dyan. So sa x direction 1, tapos ito ay ano, ano lang yan, 1. Masyado parang madami yung ginawa natin. Pwede namang ano lang, x at z lang. Then dl plus l. So lagyan natin to. So add dito. Add natin yan. Tapos seismic load to 1 y direction. So add. So close. Then dito naman sa z direction naman. So seismic load z direction. So add. So dito naman sa dead load, ano natin yun dun sa reference load natin. So dead load, reference load, tapos sa dead load natin. Tapos ito ay negative 1. Negative 1 yun. Tapos close. Tapos sa natin dead load na. Nandito naman sa ano, ito naman sa live load natin. Gagawa ulit tayo ng panibagong live load. Yung live load nitong second floor at first floor. So ano natin, live load. So add natin sa member loads. Diba? Flare loads. So ito ay, kung di ba negative yung
nilagay natin dun sa dun sa so ito yan, ganito lang maglagay ng loadings natin. So bale parang nakakalito pero okay lang yan, load na lang ka sa iba. Yan. Ganyan lang maglagay ng loadings natin. Lahat yan. Yan. Yan, ganyan lang maglagay ng loads. So, sa next video naman natin, gagawa na tayo ng load combo combination using NSCP, yung ultimate. So, hanggang dito na lang, and thank you.